Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Handa na sa pagbubukas ng klase ngayong araw ang mga estudyante sa President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa report ni Carlo Candelaria live. Carlo? Dito sa President Corazon Aquino Elementary School na isa sa pinakamalalaking elementary school sa Quezon City ay marami tayong nakitang mga magulang at estudyante na maaga pa lang ay nandito na para sa unang araw ng pasukan. Si Elena maagang gumising para ihatid ang kanyang bunso na incoming grade 2 bago siya pumasok sa trabaho. Puyat, kasi piniprepare mo lahat. Excited po ba? Opo, excited na nahihiya siya. Ang nanay naman na si Joanne, pinagplanuhan ang unang araw ng kanyang anak na excited sa pagpasok ngayong araw. May mensahe rin siya sa kanyang anak ngayong unang araw ng klase. Huwag siyang kabaan. Marami naman officers dyan. Naka-guide sa kanya. Alam naman niya kung anong gagawin. Alas 5:30 pa lang kanina ay dagsana ang mga magulang at estudyante sa harap ng gate ng President Corazon Aquino Elementary School dito sa Quezon City. Nagkaroon din ng isang programa matapos ang isinagawang flag ceremony kung saan nagsalita ang ilang opisyal ng paaralan. Matapos ito ay kanya-kanya ng pasok ang mga estudyante sa kani-kanilang mga silid-aralan. Ayon kay Dr. Jerry Isip, principal ng PICAES, nasa mahigit 7,900 students ang enrolled ngayon dito as of June 8 at inaasahan nilang madaragdagan pa yan sa mga susunod na linggo. Nakahanda rin ang paaralan sa pagpapatupad ng bagong 3-term school calendar ng DepEd. May mga nakadeploy din na puwersa ng kapulisan, partikular dito sa may kahabaan ng Batasan Road para siguraduhin yung seguridad at maayos na daloy ng trapiko dito. Maraming salamat, Carlo Candelaria. Samantala, mahigit sa 11,000 estudyante ang naka-enroll ngayon sa Rizal High School sa Pasig City. Bahagya itong bumaba kumpara sa bilang ng estudyante noong nakaraang taon. Ang detalye sa report ni Gab Villegas live. Gab? Masayang sinalubong ng mga estudyante ng Rizal High School ang pagbubukas ng panibagong school year ngayong araw. Libo-libong bata ang dumalo sa flag ceremony kaninang alas 6:30 ng umaga. Pagkatapos nito ay nagpakilala na ang mga class advisors ng bawat section sa kanilang mga estudyante. At bago ang kanilang pag-akyat sa kanilang mga silid-aralan, ay nagkaroon muna ng energizer ang mga guro para sa kanilang mga estudyante para manatili silang gising pagpasok ngayong araw. Ayon sa prinsipal ng paaralan na si Dr. Richard Santos, aabot sa 11,468 na mag-aaral ang naka-enroll sa kanilang eskwelahan ngayong school year. Mababa ito kumpara sa 11,771 na naitala para sa school year 2025-2026. Isa sa dahilan ng pagbaba ng enrollment ay ang pag-transfer ng ilang mag-aaral sa kanilang mga probinsya. Naglalaro naman sa 1:45 hanggang 1:47 ang teacher-to-student ratio sa paaralan. Wala rin problema ang paaralan sa 3-term calendar na ipinapatupad ng DepEd ngayong school year. Ayon sa kanila, mas makakapagpahinga ang mga guro sa ilalim ng bagong school calendar. Ang Rizal High School ang isa sa pinakamalaking paaralan sa Metro Manila pagdating sa student population. Taong 1993 hanggang 2005 nanatili ang Guinness World Record sa Rizal High School para sa pinakamalaking secondary school sa buong mundo pagdating sa student population. May mga nakakalat rin ng mga tauhan mula sa Pasig City Police na may dalang bomb sniffing dogs para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga magulang, guro at mag-aaral. Sa mga oras na ito ay nasa klase na yung ilang mga mag-aaral o kalakhan sa mga mag-aaral at hindi na pinapayagan na tumambay pa ang mga estudyante sa labas ng paaralan. Samantala, naka-active ngayon ang 2026 National Offline Balik Eskwela ng Department of Education para tiyaking maging ligtas at maayos ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Layon nitong mas streamline ang enrollment process, tugunan ang public concerns at tiyakin ang koordinasyon sa pagitan ng DepEd at iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Maaari kayong tumawag, mag-text o di kaya ay mag-email sa mga contact details na makikita sa inyong mga TV screen. Naka-activate itong National Balik Eskwela mula pa noong June 1 at magtatapos ito sa June 11. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin ang kahandaan at makapagatid ng dekalidad na edukasyon at protektahan ang kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Yan muna ang update mula rito sa Pasig City. Gab Villegas para sa Bayan. Maraming salamat, Gab Villegas. Samantala, 1 oras at mahigit pa lamang na magsimula ang balik eskwela, ginulantang ang ilang bahagi ng Mindanao ng malakas na lindol na umabot
sa magnitude 7.8. Ang sitwasyon ngayon sa Davao, alamin natin sa report ni JC Aliponga. Nasa linya ang telepono, JC. Joshua, dahil sa malakas na lindol na naranasan sa Davao City, sinuspindi ng Davao City LGU ang klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Gayon din ang trabaho sa lahat ng lokal at pangbansang tanggapan ng gobyerno sa lungsod bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng lindol at mga maaaring sumunod na aftershock. Pasado 7:30 ng umaga ngayong araw kasabay ng unang araw ng klase para sa school year 2026-2027, niyanig ng malakas na lindol ang Davao City. Sa Davao City National High School kung saan mahigit 13,000 na estudyante ng klase agad na ipinatupad ang emergency protocol matapos maramdaman ang pagyanig. Kaagad na pinalabas sa kanilang mga guro ang mga estudyante mula sa mga silid-aralan at pinasunod sa tamang earthquake safety procedure gaya ng duck, cover and hold. Nagtulungan ng mga guro, school personnel at mga nakatalang miyembro ng Davao City Police Office upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mabilis rin ang paglikas ng mga tao mula sa iba't ibang gusali, tanggapan at establishmento sa lungsod bilang pag-iingat sa posibleng mga aftershock. Samantala, ilang estudyante ang nabigyan ng agarang medikal na atensyon matapos makaranas ng pagkahilo, matinding nerbiyos at iba pang minor na kondisyon na may kaugnayan sa insidente. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang masusing inspeksyon at assessment ng mga kinauukulang ahensya sa mga gusali at pasilidad ng paaralan upang matiyak na ligtas ang mga ito bago muling pahintulutang gamitin ng mga estudyante, guro at iba pang kawani. Patuloy rin nilang sinusuri ang kalagayan ng mga gusali at iba pang infrastruktura sa Davao City upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng banta ng posibleng aftershock. Joshua? JC, yes, pakikwento mo dahil doon sa kuha ng video mo, nakita natin na nandyan yung inyong sasakyan. Pakikwento mo ano yung naranasan mo kanina nung naramdaman yung paglindol dyan sa Davao. Yes, Joshua, no. 7:30 kaninang umaga nangyari itong lindol at nandoon din kami mga news team ng PTV Davao kung saan nangyari itong lindol at 7:30 nga kanina niyanig ng malakas na lindol ang Davao City at agad na lumabas itong mga estudyante sa Davao City National High School. Yung iba nga, Joshua, no, umiiyak na yung mga ibang estudyante at yung iba naman nahimatay pero agad naman silang nabigyan ng agarang medical atensyon ng mga school personnel at mga responders. At sa ngayon, Joshua, nagpapatuloy ang monitoring ng mga otoridad sa mga school building dito sa Davao City upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante kung muli nilang gagamitin ang mga silid-aralan. Joshua? Panguli na lamang, JC, kumusta? May mga napaulat ba na major untoward incident like may mga nasaktan ba na labis dyan sa nangyaring insidente ng paglindol sa Davao National High School? O maliban doon sa mga nakita natin sa video ng mga naka-wheelchair at stretcher? Yes, Joshua, sa ngayon wala pang ulat kung meron pang matinding napinsala dahil sa nangyaring lindol. At Joshua, no, yun lang ang ating update ngayon na merong ibang mga estudyante na nahimatay dahil doon sa nangyaring lindol. At Joshua, dagdag ko na rin na meron din ibang mga gusali dito sa Davao City na mayroong minor infrastructure damage, kagaya ng dito sa A. Mabini Elementary School kung saan yung signage ng kanilang paaralan ay natumba dahil sa malakas na lindol. At sa ngayon, wala din silang naitala na any damage or nasugatan dahil sa lindol. Joshua? Alright, abangan namin ang mga karagdagang pang-update tungkol dyan. Maraming salamat, JC Aliponga, live mula Davao. Ingat kayo dyan. Kaugnay niyan, agad na naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Pinapayuhan ng ahensya ang mga residente sa mga sumusunod na lugar na agad nang lumikas dahil sa inaasahang tsunami tulad sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Kaugnay pa rin ng lindol, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na kumilos matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Sa ngayon, minomonitor na ng Office of Civil Defense at NDRRMC ang lahat ng apektadong lugar
Kumikilos na rin ang DSWD para ihanda ang mga relief goods at evacuation centers para sa mga ililikas. Nag-aanda na rin ang DPWH para i-assess ang mga kalsada, tulay at gusali na naapektuhan ng pagyanig. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Ipinagutos na rin ng Pangulo ang suspensyon sa lahat ng klase sa mga apektadong lugar. Payo ng Pangulo sa lahat, lumikas sa mga mataas na lugar sa lalong madaling panahon ngayong may banta ng tsunami. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platform sa PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.